Hello! Hi, may kids! Hello, kids! So, ito pala yung ginamit ko galing Korea. Kaya pala ngayon ka lang nakarating. Oo, ngayon ako nakarating. Sa'yo may pang Ang tanong ko lang, paano ako atras? Ay, nako! Ay, nako! Okay. Okay. Okay, ang hirap. Gusto ko nang gumalaw. Kaya mo yan, Jan. Oo, yan. Gaya natin yan. Panira ako. Oh, pero ito, bati muna tayo sa mga kapatid natin. Baka nagtataka na sila kung ano nangyayari sa atin. Good morning, kapatid! March 18 na imbag abigat sa mga kapatid nating Ilocano Jurassic Monday. Ang hatid namin sa inyo mga kapatid. It's a blast from the past kasama ang mga, eto na, kita nyo na, naglalakihan mga dinosaurs na ito. Kaway-kawayo sa mga mami at mga kids dyan. That's right, just straight from Korea! Hindi maramdam yung Korea kasi walang pasalubong. Hoy! Wala pa. Oh, ganun Wala pa. pa-welcome back namin, di ba? Nasaan na ba si Sir Mon? Sir Mon, hindi ka namin napa-thank-youhan last time. Thank you pala kay Mon. I love you, Sir Mon. At nag-text mo siya kanina, sweet siya. Oo naman. Okay. Ang sa akin lang pala, Mon, sana mark safe ka. Sana natapos ang linggo mo, naligtas ka at mapayapa. Awa talaga, mamaya ka sa akin. Pamalakas ang Dinoland experience pang ibibida natin this morning. Cute-cute to. Sobrang cute. Correct na correct ka dyan, Mama Dims. Alam niyo po ba, 66 million years ago, nang unang ma-extinct ang mga dinosaur dahil sa impact ng asteroid. Kaya pala isipan tuloy sa atin ang kanilang fascinating history. Di ba, Justin? Tama ka dyan, Maui. Okay ka na. Kaya ba? Oo, I'm sure tuwang-tuwa din ang mga Jurassic World fans natin, ang mga Jurassic World, Yes. Jurassic Park, ba? Pero bukod sa sa history, ay nakakatulong din ang language development dahil yung mga scientific terms, naman nagagamit din dito, Tyrannosaurus Rex, herbivore, fossilization, ganyan-ganyan, di ba? Madami, Maui. Oo, sinusubo ka na ng Tyrannosaurus. Ayoko na. Oo, di ba, Justin? At syempre, Nakakangawit po. ayan, ligtas mo si Justin. Ayun. Ligtas na ako. Marcy. Halika, ibida na natin ang mga dala-dala nilang mga dinosaur at iba-iba pa mga experience dito sa kanilang Dinoland. Tawagin natin sina Mary Lacerna and Joe Mark Bustamante. Good morning! Good morning mga kapatid! Okay, good morning! Napaka-colorful ng ating studio ngayong Kaya umaga. Tell us more about the business kasi this is so cute. Patok na patok to sa mga bata. Alam mo yung mga anak ko, tatlo sila magkakaibang generation pero lahat sila talagang nanghumaling sa dinosaurs. What do you think? Ba't gusto-gusto ng mga bata ang dinosaurs? Well, actually po kasi with the dinosaurs, nakaka-surprise siya eh. Because kids, they cannot speak. They cannot read yet. Pero when they discuss about dinosaur, ma-amaze ka. They really know what is dinosaur is. And actually, there is a study nga po na kids who are fascinated with dinosaurs are intellectual. They are, it's a base, there's a research po. There's a study talaga na Yeah, ganun. there is a study po. Okay. Totoo, napupukaw ang interest Ano, ng mga so bata. this business, paano siya, Jess? Kasi gusto ko malaman, do they rent it? Is it a whole fee? Or We have an amusement park po in Dinoland, SM North EDSA. Okay. Yeah, they Pina-under ko din. Sige lang, kids. Sige lang, kids. Sige lang, kids. Enjoy lang. Sige lang, kids. Enjoy. Yes, so you know, our store is located in Dinoland, SM North EDSA. SM North EDSA. Yes. Okay. Dinoland. Dinoland. Alright. And then, ano mga pwedeng gawin sa Dinoland? Example po is we have this soar and race where they can ride and it's moving. And then we have Dino Dig po na kids can enjoy digging, and then there's a lot of toys out inside din po. Inside the bin. And then we have Roar and Ride where they can, it's bigger version ng dinosaur na gumagalaw din po. And then we have Enchanted Forest. We have a mini version of here. Yes po, it's like Avatar style. Avatar. Yeah, tapos may mga moving dinosaur din po where they can take photos. Actually, yung mga guardians po, especially mga teenagers, ito yung favorite nilang spot kasi Instagrammable Si siya. Mami, Naman, tingnan. yan o, di ba? Jack, parang Ikaw ang pinaka-demure na nakita ko. May sa dinosaur. Oh. pagka-demure.
Pero ito ba ay pwede rin rentahan? Kasi di ba normally sa theme park, gusto ng mga tao, ng mga bata dyan nagpa-birthday. So pwede rin bang rentahan the whole place? Yes po, we cater exclusive events, usually birthdays, field trip, and then meron din naman po mga year-end party ng mga kids. They can rent the entire place. Yes. And then exclusive for them for 2 hours. They can enjoy the entire Anong facilities. price po. range? Yes, mabalik tayo sa Ah, Dinoland. Anong price range ng entrance fee nyo doon? Good news po kasi starting today, 10 a.m. pag open namin, our price will be 550 pesos for 1.5 hour, unlimited rides. They can do the entire facility, and then if gusto ng kids, kasi usually nabibitin sila, nag-iiyakan po talaga sila eh. So we introduce the 3 hours naman po, unlimited rides for 799. Not bad, Wow, nakita ko may play area din kayo sa loob. Hindi lang basta mag-walk through sila. Meron ding mga Yes, play meron. pens and play areas. Ayan, tingnan nga Ayan, natin oh. dito ang ating mga What are cute your na names? bisita. Good morning. Asha and Miguel. Asha and Hi, Asha and Miguel. Miguel. Hello. So do you love playing with dinosaurs? Wala pala silang mic. Oo nga, yung mic natin. Oo nga. Ako, huhula ako ha, pati yung mga tito at saka yung mga nanay, hindi mo mapigilan sumakay sa mga ganito, no? Ayan, so Totoo. pwede pala mga mami, pati kayo pwede sumakay. Ang sarap. Grabe, alam niyo, naalala ko dito yung Land Before Time. Oh yes. That oo is nga. my favorite movie. Favorite ko yung mga long neck. Ayan, yung mga nasa left side ng studio. Ang cute nila. Ay, naku, Uy, Maui. may virtual rides pa, oh. As a ninong, yung gagawin ko is dadalhin ko yung, yung inaanak ko para lang ako ang makasakay sa mga ganito. Diba? Sila, no? Oh, wait, tanungin natin si Asha and Miguel. Oh. Asha and Miguel, do you love playing with dinosaurs? Yes. Why? Because po it reminds me of that time na andun pa po yung dinosaurs. Wow! Tama naman. Malit na gesture lang. Maliit na jester. Ha? Do you have Maliit na jester Do you daw. have a favorite dinosaur? Kita ko kasi sa Oo sweater nga mo, eh. T-Rex ang nakalagay. Mayroon ka bang favorite dinosaur? Opo, Triceratops po. Triceratops. Spell Triceratops. Spell. T-Rex na lang, ha? Okay. Napaka-cute. Okay, so if we wanted to do like a birthday party, ilan yung maximum, ilan yung minimum? Our minimum po for exclusive event is at least 25 kids. 25 kids, Yes, no? 25 kids. Maximum will be 150. But the food, pwede doon sa loob or meron kayong sarili nila? We have Dino Chill Cafe where they can order snacks. Dino Chill Cafe. Yes, Ooh, po. Dino Chill Cafe. We have soft serve ice cream, Okay. french fries, hot dogs, siomai. Yung mga pika-pika po. Kasi kids, they just really want to run. Pero syempre as a parent, gusto natin na kain. Madaling Kain din. isubo, kumbaga. Yes, Tama yes. But naman. kain lang po and then takbo na agad ulit sa play area. Ang saya-saya ng mga kids ko talaga dito. Diba? ha? Mami. Ako talagang parang hindi na tumigil. Mga talaga. Mami. Ako na to, Mami. Sige po. Ay, may pa-wing pala to kunwari. Yes po. Lilipat na yan. Meron talaga. Okay. At yung buntot. Imbitahan na natin yung mga kapatid natin. Saan nila kayo makikita? Saan nila kayo mahanap? You can find us po in North EDSA po, 3rd floor, main building. You can find Dinoland po there. Ayan, at nakikita nyo yung kanilang social media page, Dinoland SM North EDSA. Ay, may event kayo, Easter egg hunting. Yes, we will have Easter egg hunting po this coming March 31st. We are inviting everyone po to visit us and do the egg hunt. We have a lot of dino eggs all Mas over the malala- place. Sa Dino X, kailangan ba nila mag-pre-register or ahead of time mag-list for the sign We up? will start pre-registering po, registration by next week before mag-holiday. Okay. Thank you Yes. very much. Again, maraming salamat. Mary Lacerna, Joe Mark Bustamante ng Dinoland. O mga kapatid, explore lang at panatiling malikot ang imahinasyon. Huwag din kalimutang salubungin ang araw ng may ngiti at pag-asa. Ako po si Jess De Los Santos. Spark your curiosity this Monday morning. Simulan na po ang araw with a blast. Ako naman po si Dimple Serman. Yes, bagong work week, kaya naman hukayin na ang inspiration at motivation. Ako naman po si Maui David. Make an impact to someone's life today, mga kapatid, at samahan ang inyong paborito morning kasala. Ako po si Justin Quirino.
At syempre muna sa ating mga balita sa Frontline sa umaga, mga mainit na update sa ilang pangyayari sa loob at labas ng bansa. Ako po si Chiki Roa Puno. Kaya naman masayang bati namin sa inyo, mga ate, kuya, nanay, tatay, lolo at lola. Good morning, kapatid! Okay, ano pa ang ibang mga inihanda natin today? Ako na rin pala magsasabi. Yes, sir! Kain na natin! Ito, contrary sa nakikita natin ngayon dito sa setup natin, kayo ba'y mahiling maging minimalist? Ba, yan. Ikaw ba? Mga minimalist si Maui. Okay. Rustic furniture para sa mga gusto ng malinis at simpleng look sa bahay, ibibida natin sa Titang-Kita. Mula naman po sa simple, playful at colorful naman tayo sa Working Mom Clay Art na patok po sa mga kids. Susubukan natin gawin mamaya live na live. Live na live! At ito, pwede na naman akong nag-ikot para tanungin ang ating taong bayan. Ano nga ba ang mas mabilis maubos? Pera o pasensya? Tanong mo lang. At pagdiriwang pa rin ng Women's Month, ano nga ba ang HPV vaccine? At must-have ka ba ito para sa lahat ng mga babae? Yan ang alamin natin sa Sabi ni Doc. At usapan legal naman, paano kung kasal kayo pero ayaw mong i-let go ang iyong apelido? Sasagutin yan mamaya ni Attorney Buko. At sa loding sikat sa mga hindi nakapanood dyan ng The Eras Tour, i-shake it off na ang bad vibes, makikisayaw at makikipagkulitan sa ating mga si Taylor Swift. Ang kanyang information. Ay, Lady Gagita. Lady Gagita live. The Erase Tour daw. The Erase Tour. Tour. At narito naman ang mga umaksyong balita sa Frontline sa umaga. Tayabas Police at Regional Office ng PNP, kapwa itinanggi na may hawak na silang sospek sa pagpatay sa mag-ina sa Tayabas, Quezon. At pagkamatay ng sospek sa Percy Mabasa Slay na si Ricardo Zulueta, gustong paimbestigahan ng pamilya Mabasa. At singil sa mga daraan sa Muntinlupa, Cavite Expressway, mas mahal na ang babayaran simula ngayong araw. Padaluyan naman po ang good vibes ngayong Lunes at ito doon ang inyong mga ngiti mga kapatid. Ihanda na ang inyong mga camera. Malay nyo, kayo na po ang manalo sa aming Kagumo Kakao Selfie Contest. Simpleng-simple lang po ang mechanics. Tutok lang dito sa amin sa Good Morning Kapatid at pamunggahan lang ng selfie habang nanonood ng ating programa. I-PM lamang po yan sa aming official Facebook page, that is Good Morning Kapatid. Mas pamalakas sa selfie, mas wagi ang mapipili po namin selfie king or selfie queen of the day sa pagtatapos po ng show. Magwawagi ng 500 pesos worth of load. Kayo naman, kagumukan or selfie na. Tuloy-tuloy lang ang pagtutok mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good Morning Kapatid! Narito na ang mga umaksyong balita ngayong araw. Ihahatid namin mula mismo sa Frontline sa umaga. Special Investigation Task Group binuo na para lutasin ang pagpatay sa mag-ina sa Tayabas, Quezon. Mga person of interest tinutugis pa rin. Pamilya ng pinaslang na si Percy Lapid nananawagan ng hiwalay na otopsiya para malaman ang totoong ikinamatay ng sospek na si Ricardo Zulueta. Sunog, sumiklab sa gitna ng isang lamay sa Maynila. Viral video ng umaning guro habang nanenermon umano sa kanyang mga estudyante, iniimbestigahan na ng DepEd. Presyo ng gasolina, posibleng mag-rollback ngayong linggo, pero ang diesel may taas presyo. Mahigit 60 Pinoy na naiipit sa gulo sa Haiti sa ilalim na sa repatriation. At collab ng bandang Ben and Ben at Can't Buy Me Love star Bel Mariano, inilabas na.
Aabot sa 3,000 residente ang nasunugan sa Barangay Alabang sa Muntinlupa. Sa Maynila naman, nasunugan din ang isang pamilya sa gitna ng lamay. Nasa frontline ng balitang yan si Deva Buel. Nabulabog ang maraming residente ng lamunin ng apoy ang bahay na ito sa Herrera Street, Santa Cruz, Maynila pasado alas 11 kagabi. Mabilis na kumalat ang apoy sa second at third floor ng bahay. Dali-daling lumikas na nakatira sa nasunod na bahay na si Rhea Adonis kasama ang kanyang anak. Hindi na nila naisalba ang kanilang mga gamit. Sabi ko sa daughter ko, anak, takbo, may sunog. So kinuha namin yung aso namin. And then kasi yung laptop niya naka-open and everything, sabi ko, no, bayaan mo na yan. We have no choice, we have to go na. Si Yuryo na naghatid ng kaanak, nagmadaling bumalik ng bahay nang mabalitaan ng sunog. Unang lamay pa lang ng kanyang yumaong kapatid kagabi. Pinaspasan ko na yung takbo ko dahil iniisip ko nga yung kapatid ko nakaburol dyan. Takbo ko, hindi ko alam kung may patawid o wala, basta tinignan ko na lang yung unahan. Iginilid muna sa bangketa ang mga labi ng yumao, pati mga gamit sa burol habang patuloy ang pag-apula sa sunog. Tumagal ng halos 1 oras bago nagdeklara ng fire out ang mga bombero. Naituloy din ang burol nang maapula na ang sunog. Ayon sa Bureau of Fire Protection, mula sa isa sa mga kwarto ng bahay nagsimula ang sunog. Aabot sa 20,000 pesos ang halaga ng napinsalang ari-arian. Sir, supply ng tubig, naging issue po ba? Hindi naman po kasi marami po tayong responder. Single family dwelling po siya, isang pamilya lang po ito. Inaalam pa kung ano ang pinagmula ng apoy, pero hinala ng mga residente. Sabi ng mother ko, may narinig siyang putok-putok. So possible siya, electrical wiring. Wala namang napaulat na nasaktan maliban sa isang fire volunteer na napaso habang nag-aapula ng apoy. Pasado alas 4 ng madaling araw naman kahapon nang sumiklab ang sunog sa Barangay Alabang sa Muntinlupa. Pati mga residente tumulong na sa mga responding bumbero. Sa kabila ng bayanihan, tuloy ang pagkalat ng apoy. Kanya-kanyang likas at salba ng mga gamit ang mga apektadong residente. Pero mailang wala nang naisalba dahil sa pagkataranta gaya na lang ng pamilya ni Brian. Sa kabila niyan, hindi nila iniwan ang mga alagang hayop. Yung mga aso po namin, yun po yung nilabas po namin talaga kasi syempre kasama na po yun sa buhay namin. Mag-aalas 9:30 ng umaga nang maapulang sunog. Ayon sa Barangay Disaster Unit, 700 pamilya o higit 3,000 residente ang nasunugan. 20 sa kanila ang sugatan. Iniimbestigahan naman ng Bureau of Fire Protection ang mitsa ng apoy. Pero hinala ng mga residente mula ito sa isang sumabog na rice cooker. Nag-outing po yung kanilang kapitbahay, then naiwan po nakasaksak yung kanilang rice cooker. Yun po ang pinagkosa na nag-init po, then nag-apoy. Nasa evacuation center na sa 3 paaralan ang mga nasunugan. Nagtayo na rin ng medical station para sa mga nasugatan at ilang may karamdaman. Nagbabalita mula sa frontline, Deva Buel, News 5. Iniimbestigahan na ng Department of Education ang umano'y guro na pinapagalitan ang kanyang mga estudyante habang naka-live sa kanyang TikTok account. Bine-verify pa raw ng DepEd ang naturang video. Kailangan daw muna nila ng kumpletong incident report para alamin ang susunod nilang hakbang tungkol dito. Sa video, maririnig ang umano'y teacher na sinisigawan ang kanyang mga estudyante at sinasabihan silang ingrato at walang mararating sa buhay. Sa Child Protection Policy ng DepEd, anumang gawain o salita na makakapagpababa sa dignidad ng isang bata ay kinukonsiderang child abuse. Humihiling ng hiwalay na autopsy sa pagkamatay ni dating Bureau of Corrections Deputy Security Officer Ricardo Zulueta ang pamilya ng mamamahayag na si Percy Lapid. Ayon sa kapatid ni Percy na si Roy Mabasa, bagamat may hiwalay na investigasyon na ang PNP, mas masisiguro ang katotohanan sa isang independent autopsy report. Isa si Zulueta sa itinuturong mastermind sa pagpaslang kay Percy Lapid noong October 2022. Sabado nang mapaulat na namatay sa heart failure sa Bataan Peninsula Medical Center si Zulueta. Nauna na ring inutusan ni Justice Secretary Boying Remulla ang National Bureau of Investigation na imbestigahan ang pagkamatay ni Zulueta. Gusto naming malaman kung ano ba talaga ang ikinamatay, kung totoo ba yung cardiac arrest. Kung totoo yun, mabuti kung ganun. Pero kung sa amin ay kailangang matuntun natin yung tama at ilagay natin sa kung ano man yung dapat na gawin kay Zulueta.
Patay ang 4 na sundalo matapos tambangan ng mga miyembro ng Dawla Islamia sa bayan ng Datu Hopper sa Maguindanao del Sur. Papalik na raw sila ng patrol base pagkatapos bumili ng supplies nang mangyari ang ambush. Nadala pa raw sila sa ospital pero idineklara ring dead on arrival. Bawang mga sundalo ng 40th Infantry Battalion ng Philippine Army ang mga nasawing tropa. Kinundena naman ng Army ang patraidor daw na pag-atake sa kanila. Sinisiguro rin nilang mananagot ang mga may sala sa nangyari at mabibigyang hustisya ang mga biktima at pamilya nila. Naaresto na ang 2 sa 3 sospek sa pagpatay sa radio broadcaster na si Juan Humalon. Kinilala ang magpinsang sospek na sina Boboy at Renante Bongkawel. Naaresto ang mga sospek sa magkahiwalay na bayan sa Misamis Occidental matapos ang mahigit 3 buwan na paghahanap. November 5 nitong nakaraang taon nang patayin si Humalon o mas kilala sa tawag na DJ Johnny Walker. Si alias Boboy daw ang nanutok ng baril sa isa pang tauhan ng radio station ng biktima. Habang si alias Inteng naman ang driver ng getaway motorcycle. Patuloy namang tintugis ng mga pulis ang isa pang suspect na siya mismong bumaril kay Humalon. May nakikitang paggalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Ayon sa kumpanyang Uni Oil, 10 hanggang 20 sentimo kada litro ang posibleng patong sa diesel. Habang 10 hanggang 20 sentimo kada litro naman ang tinatayang rollback sa gasolina. Wala pa namang nakikitang paggalaw sa presyo ng kerosene. Ayon sa Energy Department, ang rollback sa gasolina ay dahil sa pagdami ng supply ng krudo sa Amerika. Ang taas presyo naman sa diesel ay dahil sa tumataas na demand sa US at India, pati sa pag-atake ng Ukraine sa mga oil refineries sa Russia. Simula na ngayong araw ng taas singil sa toll sa Muntinlupa Cavite Expressway. Nadagdagan ng piso hanggang 3 piso ang toll fee sa MCX. 19 pesos hanggang 58 pesos na ngayon ang babayarang toll fee sa naturang expressway. Depende sa klase ng sasakyan. Ito ang pangalawang bahagi ng toll hike ng MCX na nagsimula noong November 2023. Bahagi ito ng periodic adjustments ng MCX na aprobado ng Toll Regulatory Board. 4 na kilometro ng expressway ang MCX na kumokonekta sa Daang Hari at Daang Reyna sa Las Piñas at Bacoor sa Susana Heights sa South Luzon Expressway. Papayagan na ang pag-apply online para makakuha ng passport. Pirmado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang New Philippine Passport Act. Sa ilalim nito, mas magiging madali at maayos ang proseso ng pagkuha ng pasaporte. Gagawin ito sa pamamagitan ng pagse-set up ng Department of Foreign Affairs ng online application portal at one-stop shop. Magtatayo rin ang DFA ng mga off-site at mobile passport services sa labas ng mga opisina nila. Pangunahing target nitong mapadali ang aplikasyon ng mga senior citizen, PWD, buntis, solo parents at OFWs at iba pa. May parusang hanggang 12 taong pagkakakulong at hanggang 2 milyong pisong multa sa mga fixer. Patuloy raw ang epekto ng easterlies o hangin mula sa karagatang Pasipiko sa malaking bahagi ng Pilipinas. Ayon sa Pag-asa, patuloy itong magdadala ng mainit na panahon sa Luzon ngayong araw. Sa kabila niyan, posible naman daw makaranas ang hilagang bahagi ng bansa ng mahinang pag-ulan dala ng bugso ng amihan o amihan surge simula bukas. Pwede rin daw itong maramdaman hanggang sa Southern Luzon sa mga susunod na araw. Tinatayang ito na ang huling bugso ng amihan bago pumasok ang tag-init. Bukod sa malamig na panahon, may naasahan na maulap na kalangitan ng may mga mahinang pag-ulan sa Cagayan Valley, Aurora, and Quezon. Nagpasaklolo na para umuwi ng Pilipinas ang mahigit 60 Pilipino na naiipit sa gulo sa bansang Haiti. Bukod kasi sa kaliwat kanang kaharasan at pag-atake, nagkakaubusan na rin ang pagkain doon. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawit. Nagkukumahog ang mga residenteng yan para makakuha ng ayuda sa Port-au-Prince sa Haiti. Nagkakaubusan na kasi ng supply ng pagkain dahil sa lumalalang gulo roon. Kanya-kanyang pag-atake ang mga armadong grupo at sindikato na nananawagang bumaba na sa pwesto si Prime Minister Ariel Henry na sangkot umano sa iba't ibang kaso ng human rights abuse sa Haiti. Ang mga warehouse na nagsisilbing imbakan ng pagkain, hinanap at sinunog ng mga grupo. Dahil walang makain sa basurahan na nangangalkal ang mga residente, kanya-kanya na rin silang igib ng tubig.
Ang iba pumipila na rin sa gasolinahan para sumalok ng gasolina dahil nagkakaubusan na rin ang supply. Sa gitna ng gulo, pumayag na si Henry na magbitiw, pero kailangan muna magkaroon ng Transitional Council bago siya tuluyang umalis sa pwesto. Ayon naman sa Department of Migrant Workers, mayroong 115 Pilipino na naiipit sa gulo sa Haiti. 63 sa kanila pumayag ng i-repatriate pabalik ng Pilipinas. Kumukuha na ng flight ang DFA at DMW para maiuwi ang mga kababayan natin sa Haiti sa lalong madaling panahon. Wala pa namang Pinoy na naitatalang nasaktan o nasawi sa gulo sa Haiti. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Nalusutan ng San Miguel Beermen ng TNT Tropang Giga sa pagpapatuloy ng PBA Philippine Cup. Ang Rain or Shine naman, tinambakan ng Phoenix Field Masters para sa una nilang panalo. Nasa frontline ng balitang yan si Marty Bautista. Mas ganadong Rain or Shine Elasto Painters ang napanood ng Pinoy fans sa laban nila kontra Phoenix Fuel Masters sa PBA Philippine Cup. Balansing opensa at depensa ang ipinamalas ng ROS. Kaya sa third quarter, nagawang lumamang ng Rain or Shine ng double digits. Nagtuloy-tuloy ang maganda nilang laro hanggang sa huling quarter. Natapos ang laro sa final score na 100-85. Umangat sa 1-4 ang record ng Rain or Shine habang bumagsak sa 1-3 ang standing ng Phoenix. Nagpakitang gila si rookie Adrian Nocum para sa Elasto Painters sa likod ng 28.7 rebounds at 6 assists. It played better defense pagdating ng fourth quarter. Previous losses namin, we've had pretty close games, no, except yung sa San Miguel. Pero before that, we just couldn't close out games. We couldn't finish in the end game. For a while, I was worried na baka maulit yung sa last conference na 0-5 eh. No? Sa isa pang laro, natakasan naman ng San Miguel Beermen ng TNT Tropang Giga 91-89. 2 puntos lang ang hinahabol ng TNT sa huling minuto ng laro. Pero naging malamig ang opensa ng parehong kupunan at tag-isang free throw lang ang na-score nila sa last 1 minute. Sa huling posesyon ng laro, nagmintis ang pampanalo sa ng 3 ni Brandon Ganuelas-Rosser. Nagtala ng 15 points, 17 rebounds at 2 blocks si Junmar Fajardo para sa San Miguel. 2-0 na ngayon ang SMB habang 2-2 naman ang record ng TNT. It was our defense in the last three, no, that made us win the game. Even if Ganuelas had an open shot, but it was still challenged, and that's why that's what I always tell them. You know, if we cannot score, we'll just make it bawi on defense. And 2 linggong magpapahinga ang liga para idaos ang PBA All-Star Weekend sa Bacolod mula March 22 hanggang 24. Magpapatuloy ang aksyon sa Philippine Cup sa March 31, linggo sa Smart Araneta Coliseum. Maghaharap ang Phoenix at San Miguel ng alas 3 ng hapon bago ang Magnolia Hotshots at Barangay Ginebra Jane Kings ng 6:15 ng gabi. Mapapanood ang mga laro sa RPTV, PBA Rush at Pilipinas Live App. Nagbabalita mula sa Frontline. Marty Bautista, News 5. Nananatiling undefeated ang UST Golden Tigresses sa UAAP Season 86 Women's Volleyball Tournament. Kasunod yan ang 4-set win nila kontra Adamson Lady Falcons 25-18, 22-25, 25-15 at 28-26. Ito ang unang beses na nasweep ng UST ang buong first round mula noong 2006 to 2007 season. 2 cross-court hits ang pinakawala ni super rookie Angge Poyos para maselyuhan ang panalo ng Tigresses sa 4th set. Nagtapos ng may 18 points si Poyos habang nag-ambag naman ng 16 puntos si Jonah Perdido. Samantala, nalaglag naman sa 2-5 ang record ng Lady Falcons matapos ang pagkatalo. Mapapakinggan na po ang bagong single ng OPM band na Ben and Ben kasama ang actress-singer, the beautiful Bel Mariano. Nakipag-collab po ang banda kay Bel para sa kantang Autumn. Tungkol daw ito sa distansya sa pagitan ng 2 tao na sinusubukang ayusin ang kanilang relasyon. Mapapanood na rin ngayon ang music video para sa Autumn. Nitong Enero lang po na i-release ni Bel ang bago niyang album na
and Solemn, kung saan naman kasama ang kantang Autumn. Salamin sa dingding, napapansin na po ang Bini dahil sila na ang top P-pop group sa Spotify. Umakyat na po sa 1.4 million ang monthly listeners ng grupo dahil dito sila na po ang unang P-pop girl group na nakaabot sa 1 million mark sa streaming platform. Nagpapasalamat naman po ang Bini sa kanilang fans dahil sa bago nilang achievement. Nagsimula na ring umani ng international attention ang grupo kasabay ng paglabas ng kanilang bagong EP na Tala Arawan. Ito naman po para sa mga chikiting naman natin ito. Sa ating pagbabalik, gagawa tayo ng clay art featuring Bunny Winkle Studio sa Working Mom. Yan. At sa Legal Bato, alamin ang sinasabi ng batas tungkol sa hindi paggamit sa apelyido ng lalaki matapos ang kasal. At sasabi ni Doc, HPV vaccine na hindi raw dapat palampasin ng mga babae. Ano nga bang mga benepisyo? Kaya huwag po kayong mag-aalis. Magbabalik pa ang iyong Fave Morning Kasalo, ang Good Morning, Kapatid! Good morning, kapatid. Importante pong kabisado natin ang mga katawan natin, lalo na may serbisyong ito, pwede nating sulitin basta't naiintindihan natin. Ito po, ang sabi ni Doc tungkol sa HPV vaccine. Tunghayan po. Maraming mga sakit ngayon sa kababaihan ang hindi na dapat ikabahala. Sa tulong yan ng mga bakuna tulad na lamang ng HPV vaccine. Ang HPV vaccine ay pangontra sa human papillomavirus o HPV na nakukuha sa pakikipagtalik. Nagdudulot ito ng genital warts at cervical cancer sa mga kababaihan. Nakatutulong din po ang HPV vaccine kontra sa ilang uri ng cancer. Kapag naturukan ng HPV vaccine na ihahanda ang immune system para makabuo ng antibodies na lalaban sa virus. Inirekomenda po na mabakunahan ang mga edad siyam pataas o bago pa maging sexually active ang isang babae. Para sa mga edad 15 pababa, 2 dose po ang kinakailangan para maging fully protected kontra sa sakit. Sa mga edad 16 pataas naman o mayroong mahinang immune system ay 3 turok po ang kinakailangan. Kapag tinamaan na ng HPV ay hindi na masyadong epektibo ang bakuna. Hindi rin po inirekomenda ang pagpapabakuna sa mga buntis o nakararanas ng allergic reaction sa bakunang ito. Gaya ng iba pang mga gamot o bakuna, mayroong pagkakataon na maaaring magdulot ng side effects ng HPV vaccine. Pwedeng makaranas ng pagkahilo o kawalan ng malay matapos magpaturok ng bakuna. May mga pagkakataon din namang namamaga o namumula ang mismong injection site. Maaari ding lagnatin o makaramdam ng pananakit ng kasukasuan matapos magpabakuna. Kahit bakunado na, pinagpapayuhan pa rin po ang lahat ng pagkaroon ng regular na pagpapatingin at pagsasailalim sa screening gaya na lamang ng pap smear at HPV DNA test para masiguradong negatibo kayo sa sakit. May kamahalan po ang HPV vaccine pero ngayong buwan ng mga kababaihan, kaliwat kanan po ang mga discounts kaya mainam na samantalahin po ang mga ito. Kung may nais naman kayong iba pang itanong, i-ask Doc Dex lamang yan sa aking page o sa official page ng Good Morning Kapatid. May kamahalan pala yan. Sabi ni Doc kanina eh. Pero kailangan daw. Tsaka marami naniniwala sa timing din kung kailan. Kasi usually, ano yan, pagka mga grade, mga 10 years old, 11 years old, yung bago sila magkaroon ng kanilang first period. Yun ang sinasabi ng mga doktor na ideal na time para protektado na maaga pa lang. Kasi there's such a thing as huli na. Meron ding ano, na kung if you get it too late, hindi na siya. Tsaka alamin din daw, Mami, kasi sabi ni Doc, meron din parang allergic reaction. So, kung may ganyan kayo or yung mga anak nyo, never pa
no, dapat ipacheck niyo muna sa doktor. Kasi minsan, kapag available, you think pwede. Eh, di ba kadalasan, minsan pagka hindi nasabi yung family history or something, delikado. So anything, ako lagi, anything na ilalagay sa loob ng katawan, basta yan, ay, dapat pag-aralan mo. So speaking of allergic reaction, mag-react muna tayo sa mga pictures ng mga Ayan, kapatid natin. Okay, diretso naman po ang happiness ngayong Lunes. Patingin nga. Ay, Or cute dinosaur! dinosaur! Ayan na yung mga T-Rex nila. Nakakatuwa, meron din silang dinosaurs. Ang dami niya sigurong ganyan kasi may boys kamawi. Yes, kami rin, Hindi naluluma yung mga, dinosaurs. dinosaurs. Sa bag lang naman yan or natapakan eh. Napakasakit makatapak ng dinosaur na yan. Lalo na pag yung spiky pa na version. Ikaw rin yung Spikey, boys. Spikey. Spiky. Okay mga kapatid, salamat po at magpadala lamang po kayo ng selfies. Pwede pa ilagay nyo na rin kung saan lugar kayo naroon para sa chance pong manalo ng 500 pesos worth of load sa ating Kagumuha Ka Ako Selfie Contest. Okay, dito naman tayo kay Jester. Alright, eto mamaya sa kitang-kita. Tampok ang mga custom-made na rustic furniture para sa mga homebodies and mommies natin dyan. And syempre po, it's another perfect day to discover art. I love it. Mga simpleng bloke ng clay po, ina-transform natin sa makukulay at cute na display. At sa loading sikat, mapapa-shake it off kayo sa The Eras Tour. Tutugan ng drag queen na si Lady Gadita live. Huwag po kayong aalis. Mga kapatid, magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasalo ang Good morning, kapatid! Nanonood pa rin kayo ng Good Morning, kapatid. Ito, Justin, nakita mo naman. Home setup tayo dito. Tayo, parehas tayong solo living. Yes. Condo. Oo. Matanong ko, ano bang theme ng unit mo? Yung theme ng unit ko, pwede ba anarchy? Anarchy? Bakit anarchy? Actually, nung una, dapat industrial. Oh. Wooden, steel, ganun. Pero later on, parang kung ano-ano. Kung ano yan nalagay mo na. Nilagay ko na. Ako may pagka-industrial. Industrial So ganito, din. minsan meron din mga rustic na items. Pero ito nga nakita natin, itong mga rustic na furniture sa studio, bagay na bagay sa mga team kahoy na homebodies natin dyan. Yan ang bibida nating negosyo dito sa Kitang-Kita. Kung aesthetic lang ang pag-uusapan, hindi pa huhuli ang Team Black and White. Dahil sa simple at buhay na dating, isa to sa perfect peg para ma-achieve ang home minimalist design. Lalo na syempre kung papartneran pa ng black and white na furniture. Ang pamilya ni Don King Limpin, 1980s pa nasa larangan ng furniture making. At ngayon, mas kilala sila sa tawag na B&W Home. Kwento ni Don, tumamlay ang kanilang furniture business nang magkasakit ang kanilang mga magulang noong pandemya. Pero nagtulungan silang magkakapatid at unti-unting bumangon. Nanghiram sila ng puhunang 100,000 pesos sa bangko para pasiglahin ang negosyo ng kanilang pamilya. Sulit naman ang sakripisyo ng magkakapatid dahil agad pumatok online ang kanilang furniture pieces gaya ng cabinets, shelves, TV rack, tables and chairs. Ang dating online business, ngayon may sarili na rin showroom sa Apalit, Pampanga at kitang-kita ang 5 digits kada buwan. At live natin makakasama si Sir Don King Limpin ng B&W Home. Don, good morning. Thank you for joining us. Don King din. Parang artista yung pangalan mo eh. Diba, oh? Pang-artista. Pwede rin karakter. Oo, Diba? Don King. Don King. Don Pero King. ito, B&W Black and White. Pero parang wala namang black and white dito sa mga dinala mo sa amin. So bakit B&W? Yung BMW hango po sa life ng family namin. Before duman kami sa mga trials and pagsubok, so kaya black. Black. So yung white ngayon yung na-experience namin kasi medyo gumaganda yung business. Na-improve yung quality ng life namin, especially do sa mother namin. Ayun, kaya B&W. At walang gray area. Wala black po. and white. Puro black and white. Okay. Pero ito, hindi natin kailangan ng gray area kasi ang gaganda ng furniture na dinala nila sa atin. So ibida mo naman sa amin, ano ba itong sir. mga
ihahandog mo sa amin? Ito yung mga bestseller namin na item. Ito po yung trolley. Okay. Movable siya. Pwede rin po siyang cabinet. Drawers. Ang ganda ng finish ng Oo, anong kahoy ang gamit natin? Ang gamit namin is mga lumang kahoy, sir, mga recycled, reclaimed materials po. Okay. So ito perfect to kung meron kang gusto mo ng coffee nook sa bahay o di kaya, alam mo na, liquor tray. Di ba? Ilagay natin dyan. So ito, halimbawa. Ito yung mga tray namin, sir. And handmade yung pag-print namin dito. Nice, ang ganda nga eh. Oh. Pwede rin siyang maganda rin siya sa gift, pang-gift. Kino-customize din po namin siya. Right. Pwede ba siyang fruit basket Pwede din? po. I guess pwede rin, no? So halimbawa, itong cart na to, magkano to doon? Ito po nagre-range ng 10,000. 10,000. Yung Sa cart itself. cart, Pero yung tray? Sa tray, 1,500. Okay. Dalawa na siya, isang set. Pwede na. Alam mo sa halagang 10,000, okay siya. Hindi ka nalugi doon, di ba? 10,000 to. Saka maganda doon, nakatulong ka pa sa environment because recycled wood ang gamit natin. Ano? So ito naman, for example, yung ating coffee table set doon. Ito, kino-customize namin yung mga furniture. And ito po yung bago namin product. Nagsusuliya kami. Sa Lia, yan To be fair. Magkano naman ito? Ito, 4,500 lang Per po. piece? Naka-promo per piece. Per piece, Usual 4,500. Okay. Tapos itong ating lamesa. Ito is 4,500 din, sir. Pwede na. Oo. Wow, okay. At yung mga to, Ito kasama rin yung mga bases. Nagre-range po siya ng 900, isang set na po yun, to 1,200. So merong 4 pieces, merong 5 and 6 pieces. so itong buong set, magkano? 1, 2, 3, 4. Ito nasa Kulang-kulang, nasa 13, 13,500. 13 to 15. Bilis Yes. talaga ng math ng So, valedictorian. sorry. Bilis nagko-compute sa utak eh. Okay, tapos eto naman, nabanggit kanina ni Don, dumadami na yung paggamit nyo ng solihiya. Katulad dito, no? Yung mga console table, sir, meron na siyang drawers. Ayun, kompleto na. Cabinet na rin siya sa baba. Pwede na, no? Diba? Oo. Kung halimbawa, pwede mo nga rin itong gamiting Shura kasi may spaces Pwede ka eh, po. di ba? Kung halimbawang wala ka namang espasyo for console table. So magkano itong console Ito table po natin? is 14,500. Usual price po niya is 18. 18? Naka-promo po kami ngayon. Yes. Wow, may discount. Panalo. Ito naman, Ito Justin, yung best seller namin, sir. Yung mga collapsible shelves. Collapsible? Bakit collapsible talaga? Opo. So parang kung gusto nyong ilipat ng ibang space, madali lang po siyang i-move. Itong best seller natin, may drawer po siya. Right. Magkano naman yan doon? Ito po from 13,500. Ngayon po is nasa 9,400 na lang po. Oy, 9,400. 9,000. Panalo na. Very good. O ito doon, para sa mga kapatid natin na gustong umorder sa'yo, may lead time ba kinakailangan lalo kung magpapakustomize sila ng furniture pieces? Meron po kami lead time, 15 to 30 working days, kung maramihan. Pero kung natatapos po namin siya ng mas maaga, dinideliver na namin siya. Ano? Nang Next mabilis. date? Ganun? Mga few weeks lang. Few weeks. 3 weeks. Ganun. Wala namang problema Okay. sa location kahit saan yan. Wala po, dinideliver namin within Metro Manila. Kung kaya po nung delivery team outside Metro Manila, kaya rin po namin i-arrange. Okay. Yung isang mami natin, kanina pa silip na silip sa furniture si Mami Chiki para hindi mapigilan. Alright, Don, imitahan natin mga kapatid natin. Paano nila kayo makokontakt? Follow nyo lang po kami sa Facebook and Instagram, BNW Home. Pwede kayong mag-drop na message, meron naman po mga sumasagot. Alright, maraming salamat again, Don King Limpin ng BNW Home. At ito mga kapatid, kaunting paalala muna tayo. I consider MX3 as my teammate. Kasi maski mag-isa lang ako nagtatrabaho, alam kong kasama ko ang MX3 sa buhay ko. Hello, I'm Gerald Ko, 44 years old. I'm a graphic designer and illustrator. Malaki talaga natutulong ng MX3 sa trabaho ko. It helps me become more productive and churn out better quality work for my clients. Based kasi sa research na basa ko, it helps avoid yung pain sa kasukasuan, ganyan sa likod. At least you are able to focus more on other things like this one, the work here. When I know na I have a heavy day, I make sure na I take MX3. I have 2 kids. I have a boy and a girl. Toddlers pa sila. Swerte ako kasi may nakasetup ako dito na may home office ako na the door is always open for them. I welcome the distraction.
Thank you, MX3, kasi ang laki ng tulong na nagagawa niyo sa akin. So, nung malaman ko na ang MX3 pala, gawa siya doon sa balat ng mangosteen, edi laking tuwa ko. Hindi ko na kailangan pang magpakulo ng mga balat para ma-enjoy yung sustansya nito kasi sobrang sustansya nitong balat na to eh. I'm grateful every day na nakakatrabaho ka tapos kasama mo yung kids, di ba? So, thankful lang talaga ako. As in, grateful ako for this life. MX3, tunay, natural, at original. Siya si MX3. So mga nauubusan naman po dyan ng bonding ideas with kids, bakit hindi subukang gumawa ng mga cute na abubot? Gamit po ang Decodent Art. Nako, aabangan po yan sa Working Mom. Tuloy-tuloy lang ang good vibes. Kasama pa rin ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Natural lang na creative po ang ating mga chikiting. Kaya naman dapat hindi natin sila pinipigilan na mag-explore. Isa na nga po sa pwedeng subukan ang Decodent Art. Kasama natin ngayon si Mommy Gracer Geronimo at ang kanyang daughter na parang kapatid lang niya na si Janine ng Bunny Winkle Studio. Hello, good morning mga kapatid. Good morning, mga kapatid. Grabe, para kayong pinotocopy. Diba? Sobrang cute nilang Paano mga ginawa mommy. yan yung mga anak ko? Nag-ilusyon na lang ako kamukha ko. Kamukha mo naman, Mama Dims. Alam mo, Mami, Alam mo sige na yan. nga. I hope I can say the same for you. Oy! Grabe siya. Meron Hindi, namang si nakuha. Mason. Ah, Ma'am, si Mason. Okay. Mason. Okay. Tell Eto us na. more about Bunny Winkle. Bakit Bunny Winkle? Kasi po, mahilig kami sa bunny and then yung winkle for twinkle, parang shining star. Cute! Oo. Apaka-cute. Can you run us through kung ano yung mga meron tayo dito? Ito po yung mga Decodent Arts na Decodent gawa art. namin. Okay, Yes po. ito, ganyan. Ang cute! This is a phone case. Tapos, pwede kang pumila ng mga charms, ganun po? Yes po. Okay. How is Pwedeng the business? mag-customize. Pwedeng mag-customize. Yes, Okay. pwede po. Pwede try natin. Kasi Sige po. ito, magiging phone case ko po to. Ano po itong mga to? Ito po yung tweezers for picking the charms and then ito naman yung pinaka-cream. Okay. Will act as a glue para sa mga charms. Okay. So first po is we pipe and then we put the charms above. Okay, them. so pili muna ako, Mau. Sige, Na go. tweezer. Okay, ako yung mag-i-interview muna habang si Mama Dims ay magde-decorate ng kanyang cellphone case. Ma'am, nabalitaan ko sa Japan, una nagsimula ang Decodent. Meron ba kayong parang hilig sa mga Japanese art or item kaya kayo nahilig sa ganitong business? Yes po, since we were kids po talaga, mahilig po talaga kami sa everything cute, ganyan, and arts and crafts. Oo. Ito ba yung parang kawaii na tinatawag, Yes di po. ba? Kawaii, mga cute na mga items. Ma'am, kailan kayo nag-start sa business nyo? Year 2010 po yung Bunny Winkle and then yung physical store po namin opened last Feb 11 lang po. Oh, wow. At naisipan yung isama yung daughter nyo ba sa business or siya yung parang mas gustong mag-join sa business nyo? Ano po, actually po, na-start yung business nung pinanganak ko siya and then eventually nakitaan ko siya ng potential sa arts and then tinuloy-tuloy namin. You're Hanggang into ngayon, yes art. po. Okay. Siya po yung artist din sa Bunny Winkle. Artist super din, ang cute. galing. So, ibig sabihin, parang ikaw yung talaga nagde-design ng mga kung ano-anong mga variations of artwork ng cellphone case. At kung ano-ano pa. At hindi lang cellphone case, ang pwedeng paglagyan, pwede rin ang mga hairbrush. Ano-ano pa pong mga example na pwedeng lagyan ng ganyang art? Ito po, picture frame. We have pencil case. Actually, anything naman po, pwede natin siyang lagyan. Didikit at didikit Opo. din siya. Ano pong pinagkaiba ng clay sa Decodent art? Yung clay po, something that we can mold with our hands, di ba? Ito namang Decodent art, we use piping techniques para malagay natin yung cream and then de-decorate lang natin sila. So, more on decorating siya. I see. Tsaka ma'am, tama ba? Meron din po kayong mga workshops na ginagawa? Wow, okay. So, saan at tuwing kailan po may mga nagaganap na workshop? At can anybody join po your workshop? Yes po. Actually po, we announce the date and the type of workshop po sa Facebook namin. Okay. And then, mostly kids po talaga yung favorite namin talagang turuan kasi sila yung nakikitaan namin ng happiness when doing arts. Yun po.
I see. So, kunyari, after po nilang makatapos ng ginawa nilang design, usually, ano yung reaction nila na mga nag-workshop sa inyo? Ano po, usually po, happy po talaga sila and proud syempre sa nagawa nila. Kasi creative po talaga yung mga bata eh. So when they were able to create something, talagang feeling fulfilled So sila. fulfilled, no? At saka maganda dun kasi sila mismo pumipili ng kulay, ng design, Yes. ng pwedeng idikit. Ito na nga, kita nyo rin po, meron din po tayong mga picture frames dito. Ang cute sobra. And pwede rin sa... Ano to? Alam mo, Mirror. may enjoy ng mga kids to, Mau. Kasi Sobra. ako na-enjoy ko. Tingnan mo, cute, oh. Diba, gano'ng katagal bago matuyo? Yes. 24 hours po. 24 hours. Ang cute ng simula mo, mama. Keep going. Oo, kasi nagugulan lang ako kasi ang daming cute na mga design. Karamihan po sa nag-workshop sa inyo, madalas po ba puro bata, batang babae, lalaki, mga nanay Yes din? po. Minsan po, mga nanay din, natutuwa din sila. So, nakikijoin na din sila sa mga kids nila. Oo. May mga boys din po ba na nagaganyan? Yes po, Meron meron din. Ay, cute naman. Mama, kamusta ang gawa mo dyan? Alam mo, Ang daming colors, hindi mo alam. Super na-excite ako. As Diba? in, ang lala nung excitement ko. Oh, Ang diba? cute. So wait, ibig sabihin, magkano usually yung ganito? Sa store po, 250 pesos lang po yung starting price para makapag-decorate ka na ng... Yung price po na sinabi nyo, kasama na po ba doon? Kunyari, ako may cellphone. Kasama na po yung phone case doon or kami magpo-provide noon? Pwede po kayo mag-provide if hindi available sa store. And then, meron din po kaming available sa store. Yung 250 po, kasama na po siya yung 1 cream, 5 charms, and then 5 regular charms. Bali, total of 10. Oh, beautiful. Pwede rin ba to sa mga parties? Ganyan? Pwede po. Pwede rin, no? Pag gusto nyo magpa-activity sa mga parties nyo. Oo. Naku, alam mo, sobrang excited ko. Ayoko na tuloy matapos yung... ang napakasaya. Okay, please, let them know kung saan namin kayo pwedeng makontakt. Anong mga pwede namin gawin ng mga services. Pwede niyo po kaming kontakin sa Facebook, Instagram, or TikTok. And also, you can send us email at bunnywinkle@gmail.com. Amazing! Maraming salamat, Mommy Gracer. At syempre sa inyo, pasensya na, napatagal ka na sa akin. Siya na talaga ang nag-tutor sa akin. Cute nga eh. Okay, eto naman, Ma. Oh, eto na. At sa aming pagbabalik, makakabanding na natin live si Lady Gagita na fresh from her The Erase World Tour. Tuloy-tuloy lang ang panghatinat ngayong umaga dito pa rin sa inyong Happy Morning kasalo ang Good morning, kapatid! You're on the phone with your girlfriend, she's upset. She's calling about something that you said. She doesn't get your
nako! Hello mga kapatid. Good morning sa inyo! Kamusta naman ang erase store? Na-erase ba ang ano? Oo. Na-erase yung pagkababae, yung boses na lang. No, but it was fantastic. Good energy for the weekday. Yes, of course. Salamat. Salamat. Okay, Lady Gagita, bakit ba si Taylor Swift? Bakit? Tsaka bakit the erase store? Well, parang nabura. Well, actually, I started as a Lady Gaga impersonator. However, within the 13 years of my career as a drag queen, nag-umpisa akong aralin yung mga iba-ibang characters. And one of them was Taylor Swift. So, luckily, this year was actually her year. Yeah. And even last year na, alam mo yun, nag-boom talaga yung Eras Tour niya. So, me, as a drag queen, it is my duty na sumabay sa kung ano yung trend. So, ayun, ginawa ko si Taylor Swift. Even though before, since 2015, nag-Taylor Swift na ako. Nung huli namin siya nakasama, si Lady Gagita, nag-ano din yan, Katy Perry. Yeah. Mami, ito yung sinasabi ko sa'yo kanina, di ba? Yung mga creatives, kapag meron silang power to create even more other personas and just the humility to say, okay, ito naman yung gagawin ko. Powerful talaga. Tingnan mo, Mami. At huli-huli ka sabi niya, inaaral niya ng mabuti. So, ano yung na-discover mo kay Taylor Swift? Kung what makes her Taylor Swift? Ano ba yung ginagawa niya sa bibig niya? Ano yung defining features niya? Well, actually, meron siyang difference talaga sa lahat ng mga ginagaya ko. Like, for example, si Lady Gaga kailangan maggalaw lalaki ako. Si Katy Perry dapat laging all smiles, laging pa sweet and everything. Yeah. Si Taylor Swift kasi, she has this power na kahit nakatayo lang siya, parang nagsisigawan na ng mga tao. aray na aray. Konting-konting bend lang ng gano'n. Ay, nakapalikot. Tapos tingnan. Magandaan na kayo. Pero yes, Ito rin yung kasi Lady Gagita, napakarami ring impersonators ni Taylor Swift. So paano mo pinapaangat yung iyong pag-karakter sa kanya? Ako kasi, naniniwala ako na marami kami mga Taylor Swift impersonator, but each of us has our own strength. And one of my strength kasi is pag nanggagaya ako ng isang character, gusto ko talagang on point from the smallest details up to the lyrics and everything. And gusto ko talaga for production na madala ko sa audiences yung fantasy na napapanood yung Eras Tour. So, parang kasing tangkad mo siya. Kasi di ba matangkad din si Taylor? Oo nga eh. Long-legged din. Totoo, dahil ganun pa. Yung mga boots na kumikinang. Maganda yan, alam mo. Yung mga, di ba napapagkwentuhan din namin kanina, yung mga up-and-comers, yung mga drag artists na ngayon palang nag-emerge, nakikita nila yung commitment ninyo, yung mga the ones who have been doing it na hindi ganun-ganun lang, hindi magwiwig ka lang, lalabas ka doon. Talagang the commitment. Yeah, totoo yan. And nakakatuwa na nowadays, yung drag kasi is nasa mainstream na. And for the longest time na we've been doing this, nakakatuwa na na-appreciate siya as a work of art. So, for example, parang may pagka-cosplay din yun eh, di ba? Yeah. For example, yung get-up mo ngayon, may contact lenses ka, di ba yung makeup mo, gaano katagal? Actually, nagagawa ko siya for 2 hours, pero kung talagang sobrang magmamadali na, kaya ko siya gawin ng 1 hour to 30 minutes. Parang gano'n. Kahit na 2 talent hours talaga pa rin yan. Saka budget din. I'm sure, matindi ang paggastos sa costume. Totoo, pero kasi 'di ba, tama ba ako, Lady Gagita, na ang drag community napaka-strong ngayon at napaka-unified ninyo, no? Yeah, na parang yeah. ang galing kasi they empower one another. Yeah. Hindi mo birang-birang mo makita yung drag queen na parang dragging each other down, hindi. Drag queen Dragging sila. 'Di ba, mama? Dragging kasi 'di ba they say daw na ang queenly talaga ay when you fix another Other queen's crown. crown. Yeah. Without parang stepping on it. Ganun ba yung idea nyo? Yes, of course. Oo. Siyempre sa sisterhood, kailangan meron talagang ganyang value. And of course, we always believe na itong pagiging drag queen is not just, na ganda-gandahan lang sa bahay, na pretty-pretty ka lang. Being a drag queen is actually a big responsibility for us because we are the frontliners of the LGBTQ+ community. And we always assure that we do our job and
we use our platform because drag is very political. Yes. Saka eto sila, si Lady Gagita, nagtitrain din ito ng ibang mga up-and-coming na drag queen. Ayun, habang pinapanood natin yung mga video. Ay, yung training, saan nagsisimula yan? Makeup ba muna? Physicality Paano mo muna? Or tinutulungan? mindset? Well, basically kasi nasa bata yan eh. Kung gusto niya maging drag queen, sinasabi ko sa kanila, gusto ba maging drag queen dahil for the clout lang or gusto mo maging drag queen because nasa puso mo yan. Yes. Dahil una-una, kailangan ko muna alamin kung ano yung nasa isip nila, kung ano nasa puso nila, kung talagang nasa kanila yung pagiging drag. Then that's the time that I will start to help them to build a career, to start doing their own makeup at their own homes, and then, alam mo yon, discover their own drag. Yes. Lady Gagita, I have a question. What is the biggest parang challenge as a drag queen? What do you think it is the biggest challenge? I think the biggest challenge of being a drag queen is the budget itself. Kasi drag is very expensive. It's not just like, bibili ka lang ng drugstore na makeup and then yun ang gagamitin mo. Marami kasi siyang means. Bibili ka ng wig, bibili ka ng makeup, bibili ka ng paddings, bibili ka ng stockings, contact lens. Everything. And alam mo yun, the effort of, if ever, for example, may mga backup dancers, kasi syempre pakakainin pa yung mga backup dancers mo. Totoo. Sure na kayong kakain mo. Pakakainin mo. Siya yata. Lady Gagita to. Tawa ako dun sa... Ay, syempre, pag may backup dancers ka, pakakainin mo. Tama din naman. Oo, di ba? Pero, alagaan. parang kumain na kayo sa energy nyo kanina. Oo, diba? Give na give. Okay. Pero totoo naman, hindi ka pa makakita ng drag queen na talagang simple. Lahat yan Yes. always extravagant. Todo yan. And will give their all. Todong-todo. I love you. Sobrang aliw na aliw ako. Saan natin mapapanood ang The Aries Tour? Well, ang The Aries Tour for ladies and gentlemen, pupunta din po, galing po ako sa Singapore for my Aries Tour. So we're going global. Pupunta po kami sa Hong Kong on April 6, 10:30 p.m. at Vivera HK sa Causeway Bay, sa Bangkok, Thailand. It will be on April 11, 7:30 p.m. at Hard Rock Cafe. And the Philippine dates will be announced on my social media. You can go ahead and follow play_ground.sg on Instagram for more details. Pupunta kami sa Tugigaraw, Isabela, and other PH dates. And that will be to be announced soon. Grabe. May tour din siyang sarili. Kinabog. Napakasaya. Okay, panalong-panalo ka sa akin. Lady Gagita, thank you. Thank you, guys. Salamat. At ngayon naman po, may nanalo na sa ating Kagumokha Ko Selfie Contest. Congratulations, Renarin Medina Mascardo ng San Antonio, Laguna. Hintayin lamang po ang mensahe ng aming staff para maklaim ang inyong load. And that is it para sa ating Dino Monday. Isang makabulang umaga ang nahihatid namin sa inyong mga tahanan. Kita-kits pa rin po tayo bukas, mga kapatid. Enjoy lang ang araw at mag-spread ng good vibes palagi. Keep smiling lang yan o paalala ng inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid!